Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Sa Big Man Hobby Shop, saling ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Gun techs namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man Gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man Gang. Sino ko? Hindi, connection yan. Ba't ganun? Pati cellphone. Okay, anyway, another day, another airsoft for today mga airsoft, no? Hello po, at ayun, no? Sana. Hello po sa inyo mga airsoft, no? Bakit ganon ang aking audio? Nakakapagtaka lang, no? Anyway, ngayon magkakasama na naman po tayo. Today is Monday. Ang akala ko, meron papasok na bagyo. Pero paglabas ko sa labas ng bahay, grabe, sobrang init mga ka-airsoft, no? Okay, anyway, ngayon po, shoutout po, good day and good afternoon sa ating mga ka-airsoft, no? Ito, shoutout, John Rio Goder Parilla. Okay, mahabang pangalan ni Bossing, no? John Rio Goder Parilla of Cebu City, Minglanilla. Lucena Homes, Minglanilla, Cebu City. Hello, Bossing! Okay, shoutout ko na rin sa buong tropa. Sa buong tropa niya, kasama niya sa kanyang trabaho. At syempre, nagbabalak. Bali, siya raw muna yung yung parang demo unit, no? Yung kukunin niya as demo unit. Ingat tatandaan niyo to, pa ang isang baril, pag baril ng isang buong komunidad, madaling masira, no? Ingat, no? Kumbaga, Salitan sila, naku po. oo, kasi hindi, madami sila eh. Baka kasi katulad dito. Shoutout, good afternoon, Sir Juan Marcos. Hello, Bossing! Another na tropa, Brent Alpes. Another tropa. Kumbaga hindi, ganito, no? Ingatan nyo lang kasi syempre yung unit, pag masyadong maraming umahawak, masyadong maraming gumagamit, prone talaga sa pagkasira, di ba? Just make sure yung proper na paggamit as well as the silicone oil, yung recommended na gas, syempre recommended na bala. Yun. Pakita mo nga sa ating butihing gunsmith, yung bala nga pala. Asan? Merong bala, approximately 15 crates. Hindi ko nga alam eh. Approximately
1,000 bags. Bibilin ko sana sa isang warehouse. Asan na yun? Pakita mo sa kanya yung grade, yung quality ng bala, kung maayos, kung worth it ba sa kanyang presyo, ganun. Pasilip mo lang, no? Anyway, shoutout po. Ano yan, sir? Ewan ko ba't ang dami niyang ganyan. Dati raw siyang nagbebenta talaga, pati mga airsoft nagsara. Tagal na nito ah. Oo nga eh. Expire na ba or usable? Yung kulay black mukhang usable kasi itong mga to hindi mo siya, basta hindi natin. Polish ba? Itong black okay pa. Oo. Testingin natin mamaya dito sa ano. Sige nga, testingin mo nga. Oh. Ang dami niyan. Kaya lang, ang tawad ko, 50K. Ayaw, hindi bumibigay. Eh, anong gagawin niya dito? Ayun nga eh. Kaya nga, sabi ko, wala namang ibang bibili niyan eh. Wala. Yun. 50K para sa 10 crates. Talagang totally madami. Actually, wala akong paglalagyan kung bibilhin ko eh. Shoutout Marvin Garcia of Kidapawan City. Hello, bossing! Ito si Sir Marvin Garcia. Bali, ano to, multiple repeat. No? So, ang total of units na nakuha nito sa atin, approximately nasa 10 rifle and 12 pistol. Ngayon, umorder na naman. Okay, unit niya is the Staccato 2011 naman ngayon. No? Ito, ay, sorry. Hindi pala. The Beretta M92 Black. So, from high-end, high-end, mid, ngayon bumababa siya medyo sa mga how do you call this? Entry-level edition na matatawag, no? It is because collector to eh, nagko-collect. Siguro nagandahan siya sa ganda ng Beretta. Syempre, pag bumili ka naman ng Beretta, ang binabayaran mo rito yung itsura niya. Dahil classic na talaga ang Beretta, di ba? Ito yung mga unit na, yun nga, matanda pa sa tatay natin, matanda pa sa atin, no? Way back talagang ito yung mga effective na unit. Kaya lang, dahil siya, syempre, nagtra-transform din ang pag-iisip, no? At saka yung interest ng bawat lalaki, ng bawat tao. Kaya, talagang mas na-appreciate ng mga tao yung mga modern ngayon, no? Like mga Staccato, the Combat Master, 'di ba? Kumbaga yung technology rin ng unit kasi na nakakabit, compare mo into a classic unit, talagang big difference, no? Sa mga modern unit, naka-optic ang front, while the Beretta conventional fixed, 'di ba? As well as the rear side ng Beretta. Then wala siyang rail for the attachment na gusto mong ilagay for the upgrades, no? Hello, bossing! Salamat sa pagtangkilik mo. Ang tanong, bakit tinatangkilik tayo ng ating ka-airsoft? Yan, bakit tinatangkilik tayo ni boss? Ano ba yung meron tayo? Walang katulad, gamit ay legit, lagi panalo pagsukas, sniper o pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Yun, sabi kasi, diba, syempre, when it comes to quality, hanggat maaari, pinipili natin at talagang binibigay natin yung pinakamagandang quality at serbisyo na pwede. Minsan nga, tuluyan ng matalo, tuluyan na minsan malugi regarding sa, what I'm talking about is the lifetime warranty natin. No? Actually, ngayon, nandito yung gunsmith natin sa mga gusto magpahabol, pwede pa, pero yun nga lang, basta if you are willing to wait, no? Kasi syempre nakapila yung mga ginagawa, no? Yun nga, tulad nga nun, lifetime warranty pa rin tayo so far, pero magkakaroon lang tayo ng guidelines, no? Tungkol rin din sa pagpapatupad natin ng lifetime warranty. Okay? So, gagawa ako ng mga guidelines kasi medyo medyo parang below the belt na. Medyo merong mga ka-airsoft tayo, tatapatin ko kayo, no, na medyo umaabuso sa pag-claim ng lifetime warranty. Although alam nila na gagawin natin na lifetime warranty, ang nagiging problema kasi is kinakalikot totally yung unit, pinapalitan, ina-upgrade, tapos pag yung unit, kung alam naman kasi nila madalas
mga parts, binibigay ko lang ng libre, di ba? So, umaabuso. Ngayon, ang nangyayari, lumalala yung sira. Pag lumala yung sira, sa kanila naaalala yung lifetime warranty. Ngayon, pag naalala na nila, marami nang sira yung unit. May nawawala na, may nabitak na, may nabasag na. Masakit din sa ulo kasi yun, no? Actually, kung normal, yung pagkasira, hindi na ako para magsalita pa dito on camera. Kaya lang yung pagkasira, due to misuse, no? Yung pagkasira, dahil doon sa upgrade na ginawa na hindi naman proper. Tandaan nyo to, lagi ko to sinasabi. Ito yung pag-upgrade, meron kasing bororoy upgrade na nirekomenda lang, na nakita mo lang sa YouTube, pero kasi merong upgrade na proper. Merong upgrade na tama. Yun ang gusto nating upgrade. Ayaw natin yung bororoy upgrade. Marunong ka lang magkalas ng screw, feeling mo gunsmith ka na. Hindi ganon, di ba? Kasi pag ganon ang ginawa mo, ang dami mong sisirain na unit. Sa totoo lang, no? Okay, katulad ito, kay Airsoft natin, Sir Marvin. Hello, bossing! Noon walang katulad, gamit ay legit, lagi panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, shout out, good day and good afternoon. Another buhay na saksi, Juniel. At si Sir Juniel, sabi niya, hello sir. Okay, hello sir, ang ganda ng bunga niya. Hello sir, ganda ng shadow na kinuha ko. Oh. Eh syempre maganda yan kasi yan yung mga huling piraso ng shadow blue ba yan ang kinuha niyan? Na in-upgrade ng ating gunsmith. No? Pagpasensyahan nyo na mga airsoft, no? Ngayon lang ulit nakapag-report kasi yun nga sabi ko sa inyo, syempre nanggaling tayo sa bagyo eh. Then yun, kumbaga parang syempre ayaw rin naman natin na masaalang-alang yung kaligtasan ng gunsmith natin, di ba? So kaya ngayon ko lang rin talaga pinilit na makapag-report kasi humupa na yung baha ng kabuuan ng Pampanga. Pero so far hindi pa rin pala sa amin San Simon. High tide na, buta na high tide, paano bababa? Oo nga, talagang catch basin ang San Simon, Pampanga, yung ewan ko ba, yung harapan doon ng Caltex mga ka-airsoft, yung CDCP kung tawagin. No? Talagang catch basin eh. Oh, shout out, sulit ang unit kay Bigman. Wow, sarap naman pakinggan. Sir, magkano po sa Glock? Sabi ni Rexin Alfonso. Bossing, PM po for the details. Good day, Boss Bigman. Ganda ng unit nakuha ko, sabi ni Miner Malonzo. Another CC Shadow to. Hello, Sir Miner. Kahapon. Sa Pampanga. Sa arko ng Mabalacat. Di ba? Nasa ba sa airbase? Nalilito ako Florida. Yun, nalilito ako between Mabalacat and Florida. Basa airbase nga pala sila Kunanan, taga doon, di ba? Meron daw siya 4 na unit Na? na 2-stroke. Tama na muna. Ayaw na akong pabilin. Ang dami na. Meron siya, at saka yung longganisa raw na ibinilin mo. Hello po, shout out po. Sir Miner Malonzo, Juniel Infante Punto. Hello sa inyong dalawa, bossing. Mga buhay na saksiyan ng quality service na hatid sa inyo na binibigay ng Bigman. Ngayon, review ang baksayo, dire-diretso. Unit natin kay Airsoft, Sir John Rio Goder Parilla and Marvin Garcia. Thank you! Okay, unahin natin. The Beretta, no? What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. Classic, guwapo. Hindi ko alam kung masasabing ano to ha, downside niya. Ang isang Beretta, kahit ako, nalalakihan talaga ako sa grip niya. Talagang mataba siya, talagang botsyog siya. I don't know kung sa ibang tao kasi pwedeng plus points yun. Sa akin kasi minus points yun. Ang isang unit, pag hindi ako komportabling i-grip or hawakan or bitbitin, medyo
medyo red flag siya sa akin. Kasi importante sa baril, yung komportable ka. Mapa sa weight niya, mapa sa handling niya, di ba? Hindi ka ngawit, hindi ka nangangalay. Ngayon kasi sa totoo lang ako, malaki na ang palad ko. Sa totoo lang ha. Pero pagdating sa bereta, sa tuwing hahawakan ko ang bereta, medyo feeling ko kulang yung palad ko. No? Ano pa kaya sa mga kababaihan? Ano pa kaya sa mga bata, di ba? Kasi as a father, halimbawa, as you are a father, bibili ka, hindi naman pwedeng, di ba ang sarap nung tatawagin mo yung misis mo, tara, halika dito, awakan mo to, mag-fire ka. Di ba? Tapos nanonood yung anak mo, tara, halika, subukan mo. Di ba? Ang sarap bilang isang ama, yung ganon, papasubukin mo yung pamilya mo. Parang yun ang nangyayari kasi, parang yun yung bonding ninyo. Di ba? O. Ngayon, pag hinawakan talaga ang bereta, malaki na ang kamay ko pero nakakaramdam ako sa kanya ng something na ang taba-taba na. Ang taba ng handle talaga niya, ng grip, no? Then, sa bereta, hindi ko rin masasabi kung downside ba na maituturing sa iba or sa iba rin naman, plus points, yung wala siyang rail dito sa baba. Kasi bakit? Bakit sa iba, magkaiba? O, ganito. Meron kasing mga tao na gusto talagang hindi mapakali, nilalagyan ng flashlight, ng mga attachment, yung airsoft. Ngayon, pag bereta ang unit mo, medyo mabibitin ka. Kasi tingnan nyo ang bereta, wala siyang rail dito sa baba for attachments. Then, talagang simple siya. Fix nga diba? Yung front niya and rear niya, fix yan, hindi adjustable. Actually, ikaw ang mag-a-adjust, no? Base sa angle, base sa angulo mo. Kumbaga, yung baril ang masusunod, ikaw, susunod ka lang. Yung baril ang mamumuno, ikaw, susunod ka lang sa gusto ng baril, no? Then, double action. Tulad nga ng sinasabi ko, double action. Once you pull the trigger, merong hammer na pumapalo. Diba? Compare into 2011, single action ang datingan niya. Okay? Ngayon, itong unit na to, full metal mula ulo hanggang baba, pero alloy zinc. Huwag kayong malilito between alloy zinc and steel. Okay? Ang steel, ibig sabihin, bakal. Another types of metal is brass, tanso, diba? Copper, gold, silver. Ayan, mga klase ng metal yan. Ngayon, itong unit na to is alloy zinc, made of alloy zinc. No? I just don't know kung basal alloy or kasi meron mga alloy na recycled alloy, di ba? Pero knowing WE, magandang klase naman ng materials ang ginagamit nila. Okay? Hindi mga recycled alloy. Okay? So, yung unit na to, unit ating ka-airsoft, collector sa lugar ng Kidapawan. Grabe. Ang dami nang nakuha nito, no? Ang dami nang nakuha sa atin, pero paulit-ulit pa rin. Bakit paulit-ulit? Yung paulit-ulit na pagkuha ng isang customer, indikasyon yun ng maayos at kalidad na serbisyo, no? Kahit isa lang ang kinuha mo, kahit dalawa, kahit tatlo, kahit lima pa yan, pare-pareho yung klase ng serbisyo na ibinibigay namin. Walang favoritism dito, no? Pag sinabing ka-airsoft, pag certified ka-airsoft ka na, yung serbisyo na nakukuha nung multiple repeat client namin is same as sa Grab and go. okay. Sa ano? Yung scooter? Okay. Is same sa nakukuha serbisyo ng single unit client. Okay? Kaya huwag kayong huwag kayong, kasi kaya ako nabanggit niya kasi, bakit ganun, Big Man, pag high-end yung unit, nare-repair. Bakit pag mga low unit, bakit daw hindi nare-repair? Alam mo no, sa totoo lang, tatapatin ko kayo, no. Bago ko i-start yung live, sinasabi ko, actually hindi naman ako ambassador ng kahit anong unit. Kaya sinasabi ko yung downside. Hangga't maaari ayaw ko magsira ng brand, ayaw ko. Pero kailangan sabihin ko di ba? Ngayon, may mga unit kasi na worth it
i-repair. Merong mga unit na mas maganda ipagarahe na lang natin sila. Di ba? Wait. Ha? Pang ano ng mga resibo. Okay, tusukan ng ballpen. Hindi, kasi ganito mga Orso, no? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Halimbawa yung double bell. Especially kasi yung John Wick na double bell, no? Actually, meron ka airsoft, big man pa fix outer barrel naman, gano'n. Bakit tinatanggihan ko? Kasi bandang huli, mahal pa yung mismong fix outer barrel kit dun sa unit. Yung fix outer barrel kit namin, siguro, pwede mo siyang ilipat-lipat kahit hanggang 15, hanggang 20 unit eh. Pero yung unit kasi na double bell nga, na yan, na John Wick na yan, sa totoo lang, okay naman siya. Kaya lang, kung ikukumpara mo siya dun sa mga mas matitino sa kanya, talagang malalaman mo yung hindi talaga niya kayang tindigan. Promise, especially the Pit Viper and the Sun Viper model. Butya, no? Huwag kayong magtatampo, kaya lang, yun lang po talagang totoo. Payag ka, o sige, magkano ba yung fix outer barrel? 4-5. Oh, payag ka, yung unit mo, ipo 4-5 natin. Tapos, okay, gumanda yung barrel. Tapos, bibigay yung mga ibang parts, like disconnector, like etc. Blowback housing, di ba? Kumbaga, parang nahihinayangan lang ako, nasasayangan lang ako. Although, alam ko kaya niyong gumastos para sa hobby na to. Kaya lang, parang doon sa certain unit na yun, sa specific unit na nabanggit ko, parang hindi ko feel. Parang feeling ko, masisira ang big man. No, doon sa pag-upgrade ng fixed outer barrel na, no? Ganito ang itsura ng fixed outer barrel kit kasi, oh. 'Di ba? Parang nasasayangan lang ako. No offense, no? Okay magagalit doon sa mga parokyano ng ganong brand. Pero ako talaga, mapapansin nyo, hanggat maaari nga ayaw ko mag-cater nun. Not unless talagang pinilit ako na ni-request yun. Pero hanggat maaari, hindi ako namimigay nun. Kung tutusin, mura lang yung kaya-kaya ko mamigay nun, parapol. Pero bakit hindi? Kasi nga masisira ang big man doon. Sabihin nyo pa, ito talaga si big man, namigay pa, yung pala, gawang Lunes, sirang Martes din. Di ba? Tapos, pag ipapa-repair niya, talagang ang hirap i-repair niyan, ng unit na yan. Hindi katulad ng mga, halimbawa, mga WE, hindi na tayo lalayo, no? Dali lang naman eh. Madali lang i-repair, madali lang itono, no? Hindi katulad ng mga John Wick na yan. Number 1 na problema niyan is the valve knocker eh. Parang maikse, parang gano'n, etc. No? Hindi ko na ganong papalawigin kasi I know hindi lahat nakakaintindi dun sa mga parts na binabanggit ko. Okay? So, this is the M92 Beretta, unit ng ating airsoft, Marvin Garcia. Hello, bossing! Ay, nawala yung sound ko. Hello, bossing! Ito na po yung unit mo. Demo and test fire na po natin. Alam ko naman, marunong ka na pagdating sa unit, pero para sa kapakanan ng ibang viewers, papakita ko pa rin kung paano yung proper at tamang paggamit sa unit. Okay mga airsoft, no? Number 1, syempre, isa sa pinakamahalaga is the silicone oil. Silicone oil, ito yung vitamins na pwede mong ibigay sa unit mo para malesen yung wear and tear sa loob niya para mag-perform siya ng mahusay. Kunin natin ang magazine, press the valve, then spray. Shoutout nga pala. Na-shoutout ko na ba yung mga taga Ilocos Sur? Hindi pa, no? Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa mga bago kong kaibigan sa Ilocos Sur. Nandyan ako nung nakaraan sa vegan, no? Alam niyo naman, medyo nakakahiligan natin ngayon ang mga motor na 2-stroke, yung mga mauusok, yung mga mababango yung usok. For me, mabango yung usok ng 2-stroke eh. Lalo na bubble gum flavor. Bubble gum, di ba? Yung Castrol, kutsa, ang mahal nun, sir. 700, 600 pesos ata yun. Okay, anyway, no? So, ito yung magazine, lagyan natin din yung unit. Basta, ilak manually,
sprayan natin ng bahagya lang naman, ng konti sa nozzle. Then release, then rest. Kuha po tayo ng gas. So this is the gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Meron ng gas. Ngayon maglalagay tayo ng bala. Sa paglalagay ng bala, okay. Sa paglalagay ng bala mga airsoft, lagi yung ayan, ito. Lagi yung papakatandaan. Lagi yung papakatandaan. Oo. Lagi yung papakatandaan sa pag ako na bala. Sa paglalagay ng bala, lagi yung papakatandaan. Mag-ingat kayo sa magazine. Okay? Sa paghatak dito, hatakin nyo to, then place your other thumb here para kung mabibitawan nyo to, sasaluhin nito. Dire-diretso all the way, then dito ilalagay yung bala sa lower part kasi maluwang dyan. Okay? Pump lang po. Okay, na-pump na natin. O, left, right, left, right, left, right. Napakaganda ng orientation. Kailangan hanggat maaari, gawin ninyo yung proper, walang bungi. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Ready to fire. Okay? Bago tayo mag-fire, ito si Beretta, sa totoo lang. Makinig kayo ha. Ang Beretta, ang pag-access niya ng safe is very critical. Bakit? Yung safe kasi niyan minsan napuputol. Kaya pag i-access nyo, distributed force left and right. Tulad nito. Ayun. Pansinin nyo, kinawit ko left and right. Hindi pwedeng one side lang kasi katagalan nasisira ito. Yung dial. Okay? Pag i-unsafe nyo, left and right din. Sabay. Distributed ang force hindi pwedeng kaliwa lang or kanan lang, hindi pwede. Kailangan sabay yan. Left, right, unsafe, left, right. Okay? Sunod lang kayo. You will thank me later. Okay, firing! Open slide kasi indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre the slide and rest the hammer by pressing the trigger. Okay, itong unit na to, unit ng ating ka-airsoft, syempre ready for packing, ready for shipping. Bakit sa Big Man siya umorder? Kasi, pakinggan nyo to. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Isa pang advice sa unit ninyo, mag-provide kayo ng malinis na basahan. Much better franela. Okay? Huwag nyo yung babasain. Itabi lang ninyo, katabi yung unit ninyo para sa tuwing matapos nyong gamitin, pupunasan ninyo yung mga excess oil. Then, para yung unit ninyo palaging mukhang bago. Para hindi siya nanggigitata sa oil. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, Marvin Garcia, Kidapawan City. Ready for packing and ready for shipping. Yung unit, pag itatabi, make sure walang bala at dapat wala lamang hangin. Patingawin? Okay. The M92 Beretta Black Edition. Kamsan? Okay, Battle of the Old School, sabi ni Alan Villaris, saktuan lang. Hindi siya battle kasi yung isa hindi old school eh. Kumbaga wala pa modern kasi to staccato. Okay, shoutout po sa gunsmith nyo. Sir, wave po. Loko to si Alan Villaris. Shout out
good day and good afternoon, Earl Don Torres. Shout out the Captain's Airsoft Team, Princesa City, Palawan. Shout out Christian Mobles of Bataan. Salamat po, sabi niya. Shout out! Okay, meron akong problema regarding shipping on Puerto Princesa, Palawan and Sabi. El Nido, Palawan. Okay? Meron sa akin sinabi ang Flash, yung hub point before going Palawan, iniwan daw sila ng lahat ng rider. Bakit? Kaya ngayon, yung pinagkaisahan, no, yung Flash, iniwan, I don't know the exact hub, yung hub na pinagbabagsakan ng unit bago makapunta ng Palawan. Iniwan daw sila lahat ng rider, parang nagwelga, binoykot ang Flash, maybe because of the management, hindi magandang pagmamanage. Kasi kaya ka lang naman iiwan ng tao mo, hindi maganda yung pasahod mo di ba? Ganon. Ang dami ngayon na package namin na nakatambak, I think it is 4 to 5 parcel na nandyan sa hub na yan, na almost a week na, no? Magto 2 weeks na inaantay ng client. Pagpasensya nyo na, bossing, hindi na kasi namin kontrolado pag ganyan Katulad nun, yung Flash iniwanan ng mga tao, syempre anong gagawin namin dun, di ba? Hindi namin kontrolado. Isa lang ang maipapangako namin sa inyo, hindi kami tumitigil sa pag-follow up hanggat hindi namin na babalitaan na yung unit ninyo is na-receive na ninyo. Okay? Rest assured mga boss, wag po kayo mag-alala, makakarating at makakarating rin po yan. And ito pa, another issue from the Flash. Flash, baka naman ayusin nyo. Yung ka-airsoft natin from Isabela, huminto yung unit niya dito sa hub ng Flash in Kalumpit, Bulacan. Pulilan. Pulilan, Bulacan. Okay? So, ang dahilan ng Flash, suspected lost item. Ang sakit. Diyan ako nawalan. Diyan din? Pulilan. Pulilan? Ganyan, 1 week siyang delay. Yan. Hindi na umuusad, no? Yan. Anong ginawa mo, sir? Ni-refund din naman, kaya lang yung declared value lang. Yung declared value. And sa amin naman, pinagsusumiti kami ng resibo, etc. Ganon. Oo. Malamang. Although, malamang marirefund na naman din. Kaya lang ganito, Abala. ang sa akin kasi Sobra, ma'am. yung abala. 1 month. 1 month yung inantay ko. Yun, narinig niyo yan. Yung abala sa customer. Yung alam mo yung customer na excited na maglaro, 'di ba? Kaya siya umorder Tapos biglang lost item. Ibig sabihin, merong rider or merong staff or crew na magnanakaw diyan sa lugar na hindi isolated case to na nag-iisa lang or bihira lang, hindi. Sa normal na nangyayari to. Flash, gawan nyo naman ng paraan yan. Unang-una, masisira kami. Ang pagkasira namin, pagkasira nyo rin. Tandaan nyo. Magkaroon lang ako ng isang more stable na courier. Aalis ako sa Flash. Diba? Everyday, nagpapaship ako. 3 parcel, 5 parcel, maximum. A week, nakakapagpaship tayo ng 30 parcel. Ayaw nyo pa ba yun, di ba? Para sa isang maliit na negosyante na tulad ko. Pakiayos naman po yung serbisyo. Kasi, although, alam ko talagang i-refund nyo yun. Hindi yung pera Alam mo yung nararamdaman ng customer na wala siyang peace of mind. Akala niya na-scam siya. Akala niya niloloko namin siya. Di ba? Alam mo yung pag-iisip ng customer na gano'n, yun yung kayang hindi, yun yung bagay na hindi natin kayang tapalan ng pera. Di ba? Kaya, shoutout ko, sana makarating to sa kumpanya, administrasyon, sa office ng Flash na ayaw sumagot sa mga calls. Sana magawa niyo ng paraan yan. Bossing, Masisira tayo pare-pareho sa negosyo. Pangit po yun, okay?
Yan. Katulad nga yung mga taga-norte, hindi na umaasa sa flash eh. Sa totoo lang, anong sikat dyan sa norte? Victory, drop and go. O, di ba? Pag yan, dumami yung victory, drop and go na yan, tataob ang JNT, tataob ang... Actually, ang LBC, mahina na eh. Di ba? LBC, JNT, JRS, dahil sa sobrang higpit nila. No? Pero yun nga, pag lumami ng dumami yung victory drop and go na yan, naku po. Sarap kayong lumipat dyan, no? Ayun, anyway. Wala naman kasi victory drop and go sa ano, no, Gail? Sa South. Parang meron. Kasi ano yun, Meron na rin. Santiago yun. Hindi, North yan. Santiago, Isabela. Ay, South? South. Oh, Bicol. Ay, hindi ko lang alam. Sana magkaroon, no? Tapos ano rin, Visayas and Mindanao. Okay? So, numaba yung kwentuhan natin. This is the 2011 Staccato by the EMG. What is good and special about this? Alam nyo naman. Staccato. Kahit ano sabihin mo. Ipagtanong mo sa kamag-anak mo sa US kung anong staccato. 'Di ba? Doon sikat na sikat to eh. Barako, matapa, mayabang ang dating, kwadrado talaga, totally no bling bling, no? Talagang kwadrado siya, plain, simple, pero napakaganda, napakasarap sa kamay, okay? This is a 4.8 2011 staccato, okay? Former kung tawagin, formerly tinatawag na STI, no? Pero nag-rebrand, staccato, okay? So, this unit is a 2011 RMR, doctor site, ready na siya, no conversion, nagagawin, mag-uupo ka lang, maglalagay ka lang ng plate, conversion, yun na, tapos na, okay? Optic front, lahat nandito na. Masarap to, pwede sa babae, pwede sa bata, saktong-sakto yung grip niya. Hindi katulad ng Beretta kanina, di ba? Medyo mataba. Saktong-sakto yung grip. When it comes sa lakas, okay naman, kaya niyang ibigay yung hinahanap mo. Pero syempre, iba pa rin yung unit na mas mahaba, okay? Mas mahaba, syempre, mas malakas, mas precise, kasi tame yung bala. Mas maikse, syempre, mas lessen yung lakas, at the same time, aggressive, mapalag. No, yun yung mga downside, no? Pero, overall, a very reliable pistol naman pagdating sa mundo ng live, ng tunay, at saka ng airsoft. Okay, so let's begin. Magazine, silicone oil. Shoutout nga pala, John Rio Goder Parilla. Ito po yung unit mo. Minlanilla, Cebu City. Okay, press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim, spray. Shoutout, baka nanonood yung kaibigan ko sa Ilocos, Benmar. Mamaya, bossing, sesend tayo ng Gcash. Okay? Tapusin ko lang to. Maghahanap buhay lang ako, syempre, bago tayo mag-send. Mag-send tayo ng 20,000 sa kanya. Para saan? 5 makina yan. Okay? Tapos, 5,000 kay Charlie Tito Yul of Santa Rosa, Laguna. Baka nanonood eh. Baka sabihin nila eh, bakit wala pa yung Gcash? Hindi pa dumarating. Nagla-live lang po ako din, asikasuhin natin. Okay? Upside down, then press down, 2 seconds of gas. 1 and 2. Okay? Sa paglalagay ng gas, just make sure mga ka-airsoft hindi sumisingaw na yung gas niyo. Kasi pag sumisingaw, ibig sabihin, hindi pumapasok. Pag hindi pumapasok, ibig sabihin, nagsasayang lang kayo ng gas. Okay? Takin pababa. Place your other thumb here. All the way hatak. No room for any error ha. Kasi mababasag yung magnet nyo. Dito. Pump lang. Maximum rounds 27 pero ang allowed lang is between 20 to 23 para yung spring natin hindi mapuwersa, hindi masira. Pasok sa kasa, ilock manually, spray tayo konti sa slide stopper, then spray din tayo sa nozzle. Okay. Okay, then release, rest, pasok, kasa, ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do,
release the magazine, then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. JNT lang po, Flash LB at Shopee lang po dito sa South. O yun. Wala pang Victory drop and go. Sana sa pamunuan ng Victory, mga bossing, maglagay nga kayo sa South. Sino ba may-ari ng Victory? Hindi ko rin kilala eh. Boss! Sana makarating sa'yo, maglagay kayo sa South. Para magkaroon ng kalaban yung mga other courier natin, no? Medyo kasi habang tumatagal, imbis na gumaganda yung servisyo nila, actually pumapangit, no? Meron kaming pinaship sa flash, rifle, naka-fragile tape, grabe. Balot na balot, ang ganda. Pagdating sa ka-airsoft, bali. Bali yung rifle. Anong gagawin mo ron, di ba? Meron kami pistol, ang ganda ng packaging, nakabalot, ilang ply, ilang balot ng bubble wrap. Pagdating sa ka-airsoft, bitak. O, di ba? Sino lugi doon? Kami yung malulugi doon kasi babalik sa amin yung unit. Ngayon lang tayo nawalan ng No, unit. first Flash. time in the history to ng Big Dalawa. Manabi Shop. Yung mag ng magazine, di ba? Oo Wala nga rin. pala. Dalawa Nagpa-ship na. rin kami, sir, CZ Magazine. Hindi din dumating. Nakarating yung box. Ayun lang, walang laman. Walang laman. La Union yan. Norte rin. Norte. No? Norte rin. Oo nga, La Union yung isa Isabela. Ay, Flash. Medyo hindi maganda, no? Wag naman sanang gano'n, no? Partner namin kayo sa negosyo, no? Siyempre, concerned kami pag may mga ganyang issue, no? May mga magnanakaw dyan sa Oo nga, merong malilikot ang kamay dyan sa lugar ng norte, malamang, no? Okay, anyway, nag-test fire na natin yung magazine. Pag hindi na gagamitin, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin pasingawin. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, John Rio Goder Parilla. Bossing, ito na po. Shoutout din po kay Juan Marcos and Brent Alves. Ayun. Hello sa inyo. Okay, mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, pahatid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Bago po ako umalis, iiwanan ko sa inyo. Namnamin ninyo ang mensahe, pakinggan po ninyo. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Yung